Meron pong hindi masyadong napapansin sa Bible na kung titignan ninyo, nakamarka po dito malinaw na malinaw yung redemption na ginawa ng Lord Jesus sa atin. Alam niyo po ba kung ano po yun? Yun ay yung pinapili ni Pontius Pilate ang mga tao. Sino ang i-release? Barabas ba o ang Panginoong Hesukristo? Pinili ng mga tao si Barabas. Tama po ba? Sa halip, ang Panginoong Hesukristo po ang nagpasa ng mabigat na krus, pinako sa krus at namatay. Si Barabas po, sumasalamin sa sangkatauhan. No? Ibig sabihin po nito, si Barabas na makasalanan, imbis na siya ang patayin, dahil siya ang makasalanan, si Jesus ang namatay. Ang kordero ng Diyos na nagtatanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Minsanan niyang tinanggal. Again, minsanan po yun. Hindi po yung tatakpan laang. Okay? So makikita po ninyo dito. Kasi yung iba, nire-represent nila yung pangyayari ng passion story na yan ay tignan mo kahit makasalanan ka, ganun-ganon. Which is true naman po. Pero tignan mo rito yung redemptive power na nangyari. Makasalanan yan, pero inispare siya at pinatay si Jesus. Kasi yung iba binibigyan din, mas pinili ng mundo si Barabas, mas pinili ng mundo si Barabas. No, talaga pong nakatakda pong mangyari po talaga naman na mamatay ang Panginoong Jesus. At talagang pipiliin ng mga tao si Barabas dahil yung mga Pariseo o mga high priest that time, binayaran yung ibang tao para sumigaw kay Kristo na siyang ipako. Ganun po yun. Pero kung titignan po ninyo sa spiritual, dalawang tawang nakatayo. Ulitin ko po, si Barabas at si Hesukristo. Amen po ba? Makasalanan si Barabas, si Jesus perfect. Pero ang naparusahan, si Kristong perfecto, at yung makasalanan tao pinalaya, yan ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. I hope tingnan natin yung significance, yung lalim, yung pundasyon, yung tibay ng argumento na hindi lang basta argumento kundi talagang napakatibay na ebidensya that the Son of God gave His life para ang mga tao sa buong mundo ay kumilala sa Kanya at tumanggap ng libreng regalo ng Diyos ng kaligtasan. Subalit, nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, maski ialok ng Diyos ang kaligtasan na yan, sa pamamagitan ng mga pangaral na ganito, marami pa rin nagmamatigas. Marami pa rin po hindi po natin maintindihan ano ang rason. Pero ang nakikita ko pong pinakamalaking barrier po talaga yung religion. Alam ninyo, ang dami na po naming in-evangelize. May religion na kasi kami. Magkakasama kami. Itong sabi ng isa sa akin, magkakasama na kami. Bakit pa ba kami ganito ganyan? Yung ganon. So, yung pinaka-importante po kasi sa mundong ito, tingnan po ninyo ito Okay, I will set an example for that old lady na which I believe pumanaw siyang unsaved. Pinagtabuyan po kami nito Pinagtabuyan kami ito. Ano siya? Meron na raw siyang religion. So what's the use? Dalawa kami noon Yung isang pastor na kasama ko, sabi niya, what's the use na you're still going here? Kasi pinupunta-puntahan po namin. Huwag na kayong pupunta. Mag-aaksaya kayo ka ng oras dahil hindi ko naman kayo papakinggan, sabi po niya sa amin. Hindi pa man kami sumuko. Punta-punta pa rin. But hanggang nabalitaan na namin, wala na. Namatay. 96 years old. Yan po ang punto rito. Pwede kang mabuhay ng matagal, maski 100 taon pa, dahil sa siyensya, dahil sa mga ipinaglalalagay sa katawan ngayon ng mga tao. Yes, it's possible mabuhay ka ng matagal. Pero the destination na pupuntahan mo forever kasi. Dito sa mundo, mabubuhay ka 100 taon. Siguro kung may pera-pera ka, siguro 105. Pero mamamatay ka pa rin. Hindi ka masusustain ng pera mo. Hindi po ba? Ganun po ang katotohanan diyan. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo, pag yung pinaka-importante na mismo sa buong buhay mo, mapapahamak ka talaga. Kaya habang may panahon pa, habang church age pa, receive Jesus, believe in His finished work, at lumaya sa kasalanan. Kaya kung hindi ba ka-good vibes, wag yung ka-good vibes na, pakishare ang video ito. Share Jesus and His love. Thank you.